Ito mga idol, may nagsalita na naman. Vlogger ni PBBM. Ito mga idol, grabe, napakatalino at napakagaling daw niya. Akalain niya, kami daw mga didilis daw kami. Napakabobo daw namin. Ito, katangahan mo ate. Kaya iba talaga, pag pinagtanggol mo, katulad mo rin, bangag. Di ba? Ya, mga idol, kayo na po tumingin at makinig kung ano po sa tingin ninyo itong vlogger na ito. Tama ba itong mga pinagsasabi niya? Sa tingin nyo, bangang o lutang? Kaya kayo na po bahala mga idol, panoorin nyo na po yan. Guys, ang ICC ay naglabas ng mensahe about dito sa kaso ni Duterte na kung sino pa man ang pwedeng tumistigo ay nagbukas sila ng portal kung saan nila pwedeng i-submit ang kanilang mga testimony. So nananawagan sila dun sa mga tao na nakasaksi ng pagtutorture, pagpatay, at saka dun sa mga nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno katulad ng PNP, NBI, Drug Enforcement Agency, etc. Yan, dyan sila nananawagan kung meron pang pwedeng tumistigo dyan. O ayon mga idol, napanood nyo, di ba? Ano sa tingin nyo dito sa vlogger na ito? Di ba? Alata masyado. Ano sa tingin ninyo? Nagmamagaling. Parehas lang din naman sila mag-isip ng kanyang amo. Bangag. Didilis nga kami. At least may utak pa kami. Kayo utak hipon. Yung utak nyo at saka tae, pinaghalo na sa inyong ulo. Akalain nyo, sa tingin ninyo yan, tama yung ginagawa ng ICC? Wala pa lang sapat na ebidensya. Nananawagan pa ng testigo. Wala nga sapat na ebidensya Tapos ngayon, kinuha nyo na dito sa Pilipinas, si Tatay Digong, dinala nyo na dyan sa ibang bansa, wala pala kayong patunay, o wala pala kayong, hinawakang ebidensya talaga, na nagpapatunay na itong si Tatay Digong, talagang lumabag sa batas. Itong vlogger na to, hindi ko maisip kung ano ang laman ng utak. Kasi, akalain nyo mga idol, sa ganyang pag-iisip, halata naman masyado. Tayong mga normal na Pilipino, kahit paanong isipin natin, talagang lumabag sa batas yung ginagawa ng ICC. Pero, anong nangyari? Bakit nadala si Tatay Digong? Dahil gusto ng administrasyon talaga na dalhin si Tatay Digong. Kasi alam nila kung gaano kabigat yung presensya ni Tatay Digong na nandito sa Pilipinas. Kasi ang gusto nga nila, angkinin itong Pilipinas. Gusto nilang pagharian. Gusto nila na sila lang yung may hawak ng kapangyarihan dito sa Pilipinas. May ganitong vlogger din. Halata masyado na magkano kaya ang bayad? Di ba? Magkano kaya ang bayad dito? Akalain mo makapag-isip ka ng ganon, alam mo naman talaga na wala talagang katuturan yung ginagawa ng ICC dahil wala po silang sapat na ebidensya para hulihin nila si Tatay Digong dahil yung mga ebidensya na ipinakita sa kanila ay hindi sapat. Hindi sapat para kulungin at intensyahan itong si Tatay Digong dun sa ICC. Pero anong nangyari? Gano'n na ba katagal nahuli si Tatay Digong? Gano'n na ba katagal dinala si Tatay Digong? Anong nangyari sa investigasyon? Wala. Ngayon, nananawagan pa kung sino daw yung testigo na magpapatunay na ito si Tatay Digong lumabis sa kanyang kapangyarihan bilang presidente noon. Di ba? Kaya itong vlogger na ito mga idol, kayo na po humusga dyan. Mga kadidiis natin dyan. Mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kayo na po bahala at kayo na po humusga dyan. Kasi para sa akin talaga, masakit talaga para sa akin bilang isang DDS, bilang isang mamamayang Pilipino na nagmamahal ng totoo kay Tatay Digong, na ganun yung trato sa kanya bilang isang magaling na presidente, bilang isang presidente na nagmahal talaga ng tapat sa ating bayan, nagserbisyo ng totoo, tapos ganun yung ginawa nila.
Mga walang utang na loob yung gumawa ng ganito kay Tatay Digong. Masakit para sa atin, mga DDS, kasi alam talaga natin kung paano talaga nagsilbi si Tatay Digong. Paano talaga nagserbisyo sa ating bayan. Tapos makakita ka ng ganitong klaseng vlogger, ha? Makarinig ka ng ganitong klase mga vlogger na magsasalita tungkol dito kay Tatay Digong, wala naman din tong ambag sa ating bayan. Puro lang pabigat. Binabayaran ng administrasyon ngayon para sirain lang yung imahe ni Tatay Digong. Gustong sirain yung mga Duterte ngayon. Pero okay lang. Kasi hindi naman laging nasa ilalim tayo, di ba? Bilog din yung mundo. Darating din yung panahon na itong administrasyon ngayon, sila na naman yung nasa ilalim. Kaya kayong mga utak hipon dyan ng mga vlogger, pagpatuloy nyo lahat galingan nyo na sana ma-brainwash nyo ng gusto yung mga Pilipino para naman talaga hindi na maalis sa pwesto yung mga amo ninyo. Kasi pag nangyari yan na mag-iba yung administrasyon, hindi na naman sa inyo, kahit hindi manalo si BP Sara, kahit ibang partido, alam po namin na may paglalagyan kayo. Tignan lang natin sa darating na eleksyon ngayong 2028. Malalaman din natin yan. Kaya ikaw vlogger ka, ikaw babae ka, minsan maghilamos ka rin minsan, bago ka humarap sa kamera, tignan mo nga yung mukha mo, wala ka pang tulog-tulog, yan, mamagana yung mata mo. Kaya kayo na bahala mga ka-DDS dyan sa vlogger na yan kung ano masasabi ninyo. Nako.